Mahal na mga kaibigan, maligayang pagdating sa isa pang kaalaman tungkol sa aviation. Naisip mo na ba kung bakit ang karamihan sa mga commercial na eroplano ay puti? Ito ba ay isang usaping estilo lamang o may iba pang dahilan sa likod ng pagpili na ito? Ngayon, ating susuriin ang mga lihim sa likod ng pinakakaraniwang kulay sa aviation. At maniwala ka, ang mga dahilan ay higit pa sa iyong inaasahan. Bago tayo magsimula, magmuni-muni tayo kung ang mga sasakyan ay maaaring maging lahat ng kulay ng bahaghari. Bakit hindi sumusunod ang mga eroplano sa parehong pagkakaiba-iba? Sa wakas, ang mga makukulay na kulay ay maaaring gawing mas kaakit-akit ang mga sasakyang panghimpapawid at makatulong sa mga airline na makilala, di ba? Well, ang sagot ay hindi kasing simple ng inaasahan. Ang pagpili ng puti ay may kinalaman sa agham, seguridad, ekonomiya at kahit mga alalahanin sa kapaligiran. Magsimula tayo sa agham. Ang puti ang kulay na pinakamainam na nagre-reflekta ng liwanag ng araw. Isipin mo ang isang eroplano na nakaparada sa ilalim ng nakakapasok na araw ng isang paliparan. Kung ito ay itim o madilim na kulay, ang init ay masisipsip na magpapataas ng temperatura sa loob ng cabin at mga elektronikong sistema. Ito ay hindi lamang magiging hindi komportable para sa mga pasahero, kundi maaari ring makasira sa mga sensitibong kagamitan. Ang puti, sa kabilang banda, ay nagpapanatili ng eroplano na mas malamig at mas ligtas. Ang isa pang mahalagang punto ay ang seguridad. Ang puti ay nagpapadali sa inspeksyon ng pinsala sa fuselage. Ang mga bitak, mga dimple o mga palatandaan ng kaagnasan ay mas nakikita sa isang maliwanag na ibabaw. Ito ay nagpapahintulot sa mga maintenance team na mabilis na makilala at ayusin ang mga problema na nag-iwas sa mas malalaking panganib. Naisip mo na bang subukang hanapin ang isang maliit na bitak sa isang itim na eroplano? Ito ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Ngayon, pag-usapan natin ang ekonomiya. Ang pagpipinta ng isang eroplano ay hindi isang simpleng gawain o mura. Ang isang patong ng pintura ay maaaring magdagdag ng daan-daang kilo sa bigat ng sasakyang panghimpapawid. At gaya ng alam mo, mas mabigat ang eroplano, mas maraming gasolina ang kinakailangan nito. Ang puti ang pinakamagaan at madaling panatilihin. Bukod dito, ang mga retoke ay mas simple. Dahil walang pangangailangan na magtugma ng mga tiyak na tono. Ibig sabihin nito ay pagtitipid sa gastos para sa mga airline. Ngunit hindi dito nagtatapos, ang puti ay mayroon ding epekto sa kapaligiran, siya sa pamamagitan ng pagbabawas ng bigat ng pintura at pagpapanatili ng eroplano na mas malamig. Bumababa ang pagkonsumo ng gasolina na nagre-resulta sa mas kaunting carbon emissions. Ibig sabihin, ang pagpili ng kulay na ito ay hindi lamang nakikinabang sa mga kumpanya, kundi pati na rin sa planeta. Sino ang mag-aakala na ang isang simpleng bagay tulad ng kulay ng eroplano ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba? At ang mga makukulay na eroplano na nakikita natin diyan, well, ang karamihan sa kanila ay gumagamit pa rin ng puti bilang base. Ang mga makukulay na kulay ay inilalapat sa mga detalye o tiyak na mga lugar. Ngunit ang pangunahing fuselage ay nananatiling puti upang samantalahin ang lahat ng mga benepisyo na nabanggit natin. Ang ilang mga airline ay pumipili ng mga kapansin-pansing disenyo upang makilala, ngunit ito ay may kasamang karagdagang gastos at maingat na pagpaplano. Kaya sa susunod na makita mo ang langit at makakita ng isang puting eroplano, malalaman mong ang pagpili na ito ay hindi random. Ito ay resulta ng isang kombinasyon ng agham, seguridad, ekonomiya at pagpapanatili. Ang puti ay maaaring mukhang basic, ngunit isa ito sa mga pinakamatalinong desisyon sa modernong aviation. At ikaw, alam mo na ba ang lahat ng ito? Iwanan sa mga komento kung nagulat ka sa alinman sa mga impormasyong ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga kamangha-manghang kaalaman tulad nito.
Hanggang sa muli.